Isang protesta sa labas ng Philippine Consulate sa Toronto ang isinagawa nitong Lunes. At ang panawagan ng mga rallyista, pagbaba sa pwesto ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Kung bakit, alamin sa report ni Paula Saraza. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yan ang sigaw ng mga Duterte supporters habang nagpoprotesta sa labas ng konsulado sa Toronto nitong Lunes. Pinangunahan ito ng grupong hakbang ng Maisog Toronto. Dapat sa kanya ay magbitiw na. Dapat ibigay na niya yung pamunuan sa kay BP Sara. Bukod sa pagtutulak na bumaba na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpahayag din sila ng suporta sa naganap na standoff sa Davao City sa Pilipinas. Isang kilusan nila ng pagkakapit-bisig para sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy na wanted ngayon sa FBI dahil sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy at smuggling. Hustisya! 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 Naniniwala ang grupong ito na inosente si Kibuloy sa mga ibinibintang na kaso. Si Marcos Jr. ay hindi makatarungan ang kanyang pamamahala sa Pilipinas dahil nilusob ng mga 2,000 police men and women ang KOJC religious compound at doon sila nagtatagal sila doon at ang kanilang hawak ay isang arrest warrant lamang. Ang pagsusuot nila ng itim na t-shirt, simbolo raw ng unti-unti umanong paglaho ng kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamalakad ni Marcos Jr. Kami ay nagluluksa dahil sa nangyari sa Pilipinas. Kaya kami ay gumagawa nitong mga hakbang para ito ay matuwid. Lalo-lalo na sa aming pananawagan na siya ay mag-resign bilang presidente ng Pilipinas. Sa panayam kay Marcos sa Pilipinas, sinabi niyang walang paglabag sa karapatang pantao na naganap sa tangkang pag-aresto kay Kibuloy sa kanyang compound sa Davao. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. What they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. Sa pahayag ng konsulado ng Toronto sa Omni News, nirerespeto nila ang karapatan ng mga kababayan sa mapayapang paghayag ng kanilang saloobin at pananaw. Ayon naman sa grupo, magpapatuloy ang mga Black Monday Rally kasama ang mga miyembro ng KOJC sa loob at labas ng Pilipinas. Paula Saraza, Omni News, Toronto.